So guys, ngayon naman i-assemble natin yung ating clutch assembly, no? Halimbawa, dumating na yung inyong mga clutch lining, clutch plate, itong primary clutch natin. So ikakabit lang natin to dito. Ayan. So dalawang klase yung problema dito guys. Kapag power, kapag halimbawa umaandar kayo tapos nakaka-shift kayo ng gear first, second, third, fourth habang tumatakbo tapos walang power siya, no? So ang possible na problema niyan is eto. So posible na eto manipis na yung kanyang clutch shoe. Ayan. So pag umaandar kasi yan guys ng mabilis, bumubuka to. Eto. Bumubuka, then umihigpit siya dito. Ayan. Umihigpit siya. Kapag hindi ka naman naka-gas, so nag-aano siya, bumabalik siya sa normal position niya. Ayan. Kaya importante once na sa semi-automatic, once na nag-shift kayo ng gear, dapat hindi kayo nag-gas. Dapat naka-off lang yung gas nyo. Para naka-normal position siya, hindi siya masyadong nakakabit dito. Ayan. So, yan. So, pag walang power, ang problema, either malalim na to or pudpud na to. Yan, yung kanyang clutch. Tapos, kapag meron namang power, halimbawa, tapos, nakahinto yung inyong motor, tapos nakakapag-shift kayo ng gear. Yan, nakakapag-shift kayo habang nakahinto yung motor. Tapos, kapag umandar na siya, syempre nakakapag-shift kayo ng first. Tapos, second, third, ang hirap niyang ipasok, no? Mahirap siyang ipasok. So, posible na pudpud na yung lining. Or, possible din na yung itong release bearing, yung bearing na to, at saka yung kanyang ito, ay malayo na yung distance, no? So, ito kasi yung, ayan, once na nag-shift kayo ng ng gear, tutulak to, iikot, magkakaroon ng clearance. So para ma-disengage niya yung inner hub natin. Mamaya papakita natin pag nag-assemble tayo. Ito guys, kapag medyo ito yung problema, malayo yung clearance niya dun sa release bearing, dito lang yan ina-adjust, oh. Ayan dito. So kung mapapansin nyo, ayan. Ayan, yan siya. Yan, so umiikot lang yan. Ito, umiikot. Meron niyang o-ring dito. Ayan, yung o-ring. So once na umikot yan, nagkakaroon ng clearance. Ayan. Ayan. Kakaroon ng clearance between ito. Ayan. Ayan, nakaganyan yan. Nakaganyan. Once na umikot siya, pag nag-shift ka ng gear, ayan, nagkakaroon ng clearance. Yung clearance niya, ito yan, yung clearance. Konting-konti lang yung clearance. So, yan, pag hindi pumasok, hindi niya to malayo to sa release bearing. So, kailangan mo mag-adjust dito. Or, pudpud na yung clutch lining. At saka yung plate niya. Yan. So, guys, unahin muna natin to. Yung kanyang strainer, yan, make it sure na nalinis to, no? Brush lang. Yung ito, yung malalim dito sa baba, nakaganon. Nakaganon siya. So yung ginagawa kong pag-assemble dito guys, ay pinipit ko muna siya dito, no? At saka ito, hindi ko to linalagyan ng oil. Although ito, pwede to lagyan ng oil, itong part na to. Kasi nalalagyan naman to ng oil, eh. Yan, may butas dyan. Yan, pwede nyo lagyan ng oil yan dyan. Yan, tapos ito, lagyan nyo rin yan ng oil. Yan. Yan. Lagyan nyo lang ng konting oil. Yan. So gagawin natin guys ay assemble natin siya dito. Ipipit muna natin siya. Yan. Kapit siya. Ang next natin, ito hindi ko siya nilalagyan ng oil kasi
ang design talaga niyan is para kumapit eh. Friction materials kasi ito eh. Ayan. So, yan. Pati ito guys, yung kanyang lining, hindi ko din siya linalagyan ng oil. Kasi ang design niyan is para kumapit. Ayan. Pwede nyo lagyan ng konting oil. Total, matutuyo naman siya. Kapag katagalan, ako hindi ko na siya dinalagyan. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan. Then, ang sumunod niyan is ito. So, ayan. So, ito guys, ito yung magaspang. Ayan, magaspang. Ito yung makinis. So, magaspang. Ayan, yung magaspang niya. So, dito. Ito guys, ito yung may direct connection, no? Ito. Ito may direct connection siya, pero ito, ayan. Pwedeng ito lang yung umikot. Ito naka, yung output shop natin. Ayan. So, connect yan dito. Ayan. Ang next naman yan is ito. Dito ko siya ina-assemble. Ayan. Pagkatapos nyan ay ito. So again, di ko din siya linalagyan ng oil. Makinis, makintab, then yung magaspang ito. So ito yung siya yung may direct connection dito sa ating gear. Ayan o. Ito naman, itong plate na yan, yung metal plate, siya yung may direct connection dito, at ito naman yung may direct connection dito sa gear na yan. So itong lining natin, siya naman yung may direct connection dito sa hub na to. Yan. So ito naman yung naka-link sa ating primary gear dito. So iikot yung ating crankshaft, umiikot din to. Yan. Kapag malakas yung ikot ng ating crankshaft, bumubuka yung ating yung ating clutch shoe. Iipit yan dito. Yan. So ang gagawin natin is yan, kabit natin dyan. Kabit natin. Then ito guys, hindi ko din nilalagyan to ng oil, no? Yan, kaganyan. So ang next natin ay ito kasi guys, mahirap to ipasok. Ito dapat nakapit siya dito. Ayan, dapat nakaganyan siya pa. Ayan, dapat nakaganyan siya. Ayan. Para mamaya madali na lang. Ayan. Tapos higpitan natin ng konti kasi mahirap ito ipasok eh. Tapos ito naman yung spring natin. Ayan, paukbo. Ayan o. Ayan o. Ayan. So dito yung gaganon natin yan. So nakaganon siya. Tapos ito. Ayan, dito natin lalagay. Ayan. Ganyan ako mag-assemble para mamaya konting na lang, madali natin siyang maipapasok. Ito guys, yung spring hindi masyadong mahigpit. Ang importante dito balance, hindi siya naka-flat, kasi kapag hinigpitan natin to, magpa-flat to eh. Ang importante lang naman dito, ito hindi na siya, ayun, gumagalaw pa ngayon, no? Kasi ito, mamaya papakita ko sa inyo. So ano ko muna to. Kasi pag sobrang flat, ang epekto naman yan guys ay lalayo yung clearance ng bearing. Ito, lalayo yung
Siya kasi tutulak eh. Lalayo siya dito sa linkage arm na to, doon sa ating shifter. Yan. So kailangan, ang importante dito is ano lang niya to. Ayan. Mahigpitan lang niya. Huwag naman sobrang higpit. Ayan. Wait natin. So, ang gagawin natin guys ay ito, hindi ko to linalagyan ng oil. Ayan. Tapos ito din, hindi ko din to linalagyan ng oil, yung kanyang friction material. Yan, pwede nyo lagyan dito, pero ako hindi ko siya linalagyan, no? Although kapag tumakbo naman yan, mapipisikan or malalagyan yan ng konting oil eh. So lagay ko lang to ito. So ito guys, linalagyan ko lang to ng support para hindi ito, kasi may mga malilit na spring yan at saka yung locking pin. Ito yung tinatawag nila na one way clutch. So hindi siya pwedeng pag ganun, ayan, oh, hindi mo siya maiikot na pag ganun. So pag ganun lang yung ikot niya. Ayan. So lagyan natin to, tapos ang gagawin natin, gaganon lang natin siya. Ayan. Ayan. Ayan, gaganon natin. Ayan. Ayan. Tingnan natin. Gaganon natin siya. Sobra. Konti na lang. Yan. Yan talagang mahirap ipasok. So ito guys, just in case na makalas nyo, no? Ayan, oh. So ito lang siya. Ayan, yan ang iingatan nyo. Yung kanyang pin. Tapos meron siyang maliliit na spring. So yung spring niya na misalign. Ganyan position ng spring niya. Pwede din to lagyan ng grasa.
dapat one way lang siya. So hindi siya makaikot dito. One way lang. So ito guys, importante ito na pantay sila, no? Yan. Yan, pantay sila. Yan. So dapat naka-align pa rin to. Tapos check natin yung ating spring. Yan. So pag sumama na to, ayan, okay na yan. Ayan. Okay na rin yan. Ayan, okay na rin yan. Ayan. Kasi every time na hininigpitan mo to, luluwag na naman to. Ayan. So hanggang sa maging flat na siya. So ako, ang ginagawa ko, as long as hindi na to gumagalaw dito, itong mga to. Ayan, yung pinakita ko sa inyo kanina. As long as hindi na to gumagalaw, naigpitan na yun doon. Kasi kung, yun nga, sinasabi ko sa inyo na kung masyadong mahigpit naman, ay yung ating release bearing at saka ito, magkakaroon ng malayo yung gap nya. Kasi papasok yan doon sa loob eh. Ayan. So, yun, mag-a-adjust tayo dun sa side cover nya. So, yan. So, yan, palagay na yan dyan. Tapos guys, itong kanyang washer, malaki. Ayan, yung flat, pag then next is yung kanyang yung washer na maliit. Ito pag ganun siya, ito yung malalim, ito yung nakaukba ng konti. Tapos guys, itong next, no. Ayan. Ayan. Ganon din dito. Ayan. So, ang washer na malaki. Tapos yung dito yung malalim, ito yung nakaukbo. Ganon din dito. Ayan. Hand tight lang muna, hand tight. Ayan, hand tight lang ginagawa ko. Hand tight lang muna para control natin yung higpit. Ayan. Tapos saka ko ginagamitan ito. Ayan. Then next nito guys ay itong bearing na lagyan natin ng oil. Ayan. Lagyan natin. Ayan.
So ito guys, ayan, may guhit dito, ayan. 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 Ito yung guhit nyo, ayan. Ayan. So dapat nakatapat yan dito. Tatapat natin. Ayan. Ayan. Ayan, nakatapat siya. Ayan. Katapat. Pwede ding lagyan nyo ng ito, grasa. Konti lang. Dito lang. Para lang kumapit ito. Humigit na siya. So, kakabit natin ito. Yung screw kasi may maiksi, may mahaba, then meron din tayong linagay na palatandaan dito. Yan. So ito yung last na inano natin, kinuha. So lagay lang natin siya dito. So yun yung last. Ito. Pag ganon tayo kanina, ngayon naman pag ganon. Yan. Ito mahaba. Ayan. Tapos ang higpit. So kung titingnan nyo dito guys, yan, meron tayong linagay na marking. Yan, yan lang yung higpit niya. Then doon naman sa kabila, yan yung marking na yan. Yan. So balance lang. So yung mapapansin nyo, may guide tayo. Yan. Ito. Yan. Yan. So ito din. Kasama na rin yan dito.